Mapagpalang araw mga kakwento at maligayang pagbabalik sa aking channel. Alam niyo ba mga kakwento na pati na rin si Nonito Donaire ay nagbabala at duda na sa kakayahan ni Naoya Inoue kung aakyat na sa featherweight division. Gapang boy na nga sa super bantamweight, paano na raw kaya sa featherweight? Terence Crawford pumalag, bakit nilalbugan pa siya ni Inoue sa pound-for-pound world ranking sa The Ring Magazine? Ito po galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ang former 5 Division World Champion na si Donaire ay nagpalabas sa kanyang concern sa delikadong sasapitin ni Inoue kung akit na siya sa 126 pounds. Bagamat nanalo man si Inoue kontra kay Cardenas, pero may tuturing na hindi naging madaling laban iyon kay Inoue dahil siya mismo ay nakaranas ng pagbagsak. Pati na nga rin ang American media ay napatanong kung ano kaya ang sasapitin ni Inoue kung sakaling siya ay napabagsak na may mas mahaba pang minuto ang natitira, dahil may tuturing na save by the bell itong si Inoue sa pagkakataong iyon. Sabi nga nila na maswerte si Inoue na bumagsak pagkatapos ng bilang ng referee at ilang segundo na lang ay kagad tumunog na ang bell. Ang boxing raw kasi ay hindi lang tungkol sa palakasan ng suntok, bilis ng mga atake at pautakan sa laban, pero kasama na dyan ang tibay ng isang boksingero kung siya naman ang aatakihin ng kalaban. 2 beses na itong si Inoue bumagsak, pinadapa ni Luis Nery at pinatingaya ni Ramon Cardenas. Ang mga boksingerong ito ay maaring mahirap ipagambing sa mga featherweight world champions mula sa laki ng katawan, bigat ng mga suntok at agwat ng tangkad ni Inoue. Kaya napatanong si Donaire sa limitasyon ni Inoue kontra sa mas malaking mga boksingero sa 126 division. Kaya nga sabi ni Donaire na sa pag-akyat ng mga timbang, medyo nangunguna itong si Donaire, o tila ba una na isang hakbang kay Inoue na nagawa niyang umakyat sa featherweight at naging world champion pa. Kaya talagang mas lalong mahihirapan si Inoue sa mas matibay at mas malakas na mga boksingero sa featherweight division. Mas mabigat at mas malakas pa ang mga suntok na nagpabagsak kay Inoue mula sa counter left hook ni Cardenas. Hindi lang ang kakayahan ni Inoue na sumalo ng mga suntok mula sa mga 126 pounds sa mga boksingero ang kinuwestiyon din ni Donaire, ay pati na rin ang lakas at taglay ni Inoue. Dahil kung tutuusin, ilang beses na hinambalos ni Inoue itong si Cardenas ng mga malalakas na mga patama, pero nananatili pa rin nakatayo si Cardenas hanggang dumating na sa punto na naipon na lahat ng bigat ng mga suntok ni Inoue at doon na bumigay si Cardenas. Sa mga atake na pinakawala ni Inoue kay Cardenas, naniniwala si Donaire na maraming mga featherweight fighters, lalo na ang mga featherweight world champions, na mas kayang saluhin o mukbangin ang mga atake ni Inoue sa kanila. Mga kakwento, sobrang na bad trip itong si Crawford ngayon. Hindi niya akalaing si Inoue ay nilampasan pa siya ng posisyon sa prestiyosong Ring Magazine na pound-for-pound rankings ngayon. Ayon kay Crawford, hindi naman siya ganun kagaling tulad kay Alexander Usyk na dapat siya ang magiging number 1, pero hindi niya matanggap na sa ranking kay Inoue siya nalampasan. Ayon nga ni Crawford, si Usyk ay hindi niya kayang lampasan pero mas magaling pa raw siya sa monster ng Japan. Kaya bakit siya mas inunahan? Ikaw kakwento, tama lang ba na si Inoue ng Japan ang pangalawa at ang pangatlo ay si Crawford ng Amerika? Kakwento, opinion mo ay ba? Comment mo na. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Edmond Soltura, kay kwentong Chris Pinaso, kay kakwentong Adrian Panganiban, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.